Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at sa episode natin ngayon. Ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga panibagong update kaugnay ng kaso ni Yu Menglong. Pero bago tayo magsimula, welcome sa aking YouTube channel kung saan tinatalakay natin ang mga showbiz crime at mga kasong nagaganap sa likod ng kamera na lampas sa nakikita ng publiko. Kung interesado kayo sa mga ganitong content, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi nyo makaligtaan ang mga susunod na episode. 11 putok ang umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi. Sa loob ng Sunshine Shandong apartment, may biglang sumiklab na apoy. May mga nakasaksi na nagtangkang pumasok upang iligtas siya, ngunit matapos noon, tila naglaho rin sila sa kwento at doon pa lamang nagsimula ang isang kasong balot ng dilim. Si Yu Menglong na minsan nang nagpadala ng mga SOS signal gamit ang Morse code na nakatago sa kanyang mga video ay posibleng matagal nang humihingi ng tulong bago ito napansin ng sinuman. Sa kasamaang palad, walang nakaunawa sa kanyang mga senyales sa tamang oras. Ang mga taong konektado sa tinaguriang listahan ng 17 ay sunod-sunod na nakaranas sa mga hindi inaasahang pangyayari at kasabay nito, bigla ring nawala ang kanyang ina. Samantala, ang dati niyang assistant na si Dapeng ay nagsulat ng 10 liham para kay Yu Menglong sa Xiaohongshu at bawat isa ay may laman na lubhang nakagugulat. Dagdag pa rito, may mga post ang state media na gumamit ng mga misteryosong metapora tulad ng isang isdang lumalangoy paakyat na agad ding binura. Dahil dito, mas lalo lamang naniwala ang publiko na may banggaan ng makapangyarihang puwersa sa likod ng kanyang pagkamatay. Sa araw na ito, susubukan nating himayin ang tila payapang ibabaw ng kasong ito at alamin kung gaano karaming malalakas na agos ang nagtatago sa ilalim. Mula sa 11 putok noong gabing iyon, malinaw na ang kaso ni Yu Menglong ay puno ng mga hindi pa nasasagot na tanong. Habang mas sinusuri ng mga tao ang detalye, mas lumalakas ang pakiramdam na may makapangyarihang impluwensya sa likod ng nangyari sa kanya. Kamakailan, may bagong video na kumakalat online na sinasabing kuha mismo noong gabing naganap ang insidente. Makikita at maririnig dito ang umunoy 11 putok sa paligid ng Sunshine Shandong pati na rin ang tila mga kislap ng apoy. Ayon sa mga naunang ulat, may isang lalaki at 3 babae, 4 na residente sa kabuuan na nagkataong dumaan at nasaksihan ang pag-atake kay Yu Menglong. Lumapit sila upang tumulong ngunit ayon sa mga ulat, hindi rin sila pinaligtas ng salarin. May ilang netizen ang nagsabi na kaya pala may mga nagsasabing 11 residente ang nasawi noong araw na iyon. Ayon pa sa kanila, ang mga gwardya at maging ang pulisya ay tila wala ring nagawa. Sa isang bansang itinuturing nilang napakadelikado, sino pa raw ang may kakayahang pumigil? Para sa marami, ang pangyayari ay labis na masakit, malupit at walang awa. May mga impormasyong nagsasaad din na noong gabing sinapit ni Yu Menglong ang trahedya, nagkagulo ang buong Sunshine Shandong area. Sa loob ng apartment, narinig umano ang pagmumura ng umaatake, ang mga tunog ng pananakit at ang mga sigaw ni Yu Menglong. Ayon sa mga kapitbahay, napakalakas ng ingay at umabot hanggang sa malalayong bahagi ng gusali. Marami ang nakarinig nito at may mga nakakitang pumasok sa komunidad ang mga ambulansya, sasakyan ng pulis, malalaking truck at mga armadong opisyal. May ilang larawan pa na tila nagpapakita ng presensya ni Bibo, ang hepe ng Public Security Bureau ng Chaoyang District sa mismong lugar ng insidente. Wala na si Yu Menglong ngunit ang mga pangalang kasama sa listahan ng 17 ay hindi rin nakaranas ng kapayapaan. Una rito ang kanyang manager na si Du Chang. Kamakailan, may mga netizen na gumawa ng isang mapanuyang video tungkol sa kanya na puno ng sarkastikong linya. May mga netizen na gumamit ng mapanuyang pananalita laban kay Chang. Binanggit ang kanyang pagiging mabait, ang malaki niyang mga mata at ang pagkalbo habang tinatanong kung nasaan siya. Ipinunto rin nila na lumalamig na ang panahon at pinaalalahanan siyang huwag kalimutang isuot ang mamahaling 580-gram na goose down jacket na umunoy pagmamay-ari niya. Dagdag pa ng iba,
Question nila kung anong klaseng jacket iyon at binalikan ng isang naunang video kung saan ang jacket na regalo kay Yu Menglong ay mula sa isang brand na kanyang in-endorse na sinasabing napunta kay Du Chang. Sumunod naman si Fan Shiqi. Isa siya sa mga bida sa paparating na drama na Mission at Chang Sheng kasama ang malalaking pangalan tulad ni Wang Xuan at Lee Hao Kun at gawa ng Mango TV at Hunan TV. Hindi pa man napapalabas ang serye. Binigyan na ito ng isang bituing rating ng mga netizen. May isang komento na nagtanong kung sino ang nagsabing kailangan pang maging napakahusay ni Fan Shiqi noong gabing iyon. Para sa kanila, ang tanging nananatili ay alaala ng isang desperadong panawagan para sa tulong. Isang pakiusap na hindi na raw kayang humawak ang kamay na sinasabing naging huling hiling ni Yu Menglong para kay Fan Shiqi. Ang boycott na ito ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkagusto sa isang artista. Para sa marami, isa itong pagbuhos ng galit at emosyon kaugnay ng trahedyang naganap noong gabing iyon. Kasunod nito ang pangalan ng producer na si Fan Lee. Ayon sa mga usap-usapan online, umano'y nawalan siya ng 84 million yuan dahil sa isang betting agreement. May mga nagsasabi rin na ang mga investor ng kanyang sunod-sunod na 2 proyekto ay pinilit siyang pumasok sa isang luging kasunduan hanggang sa malubog siya sa utang. May mga kwento pang nagsasabing sa tindi ng galit niya sa bahay, ito ay nag-trigger ng dati niyang kondisyon sa puso at hanggang ngayon ay hindi malinaw ang kanyang kalagayan. Hindi tiyak kung totoo ang lahat ng detaling ito, ngunit ipinapakita nito ang isang likas na damdamin ng tao. Ang paniniwalang ang mabuti ay ginagantimpalaan at ang masama ay may kaparusahan. Kung babalikan ang mga pangyayari bago ang trahedya, posibleng si Yu Menglong ay matagal nang nagpapadala ng mga tahimik na panawagan para sa tulong. Ngunit maaring huli na ang lahat o kaya ayaw lang nating maniwala na ganito kalala ang kanyang pinagdaraanan. Kamakailan, muling inilabas ng Taiwanese broadcaster na si Dong Sen ang isang lumang clip. Makikita rito si Yu Menglong na pababa ng sasakyan, pilay na naglalakad at paulit-ulit na hawak ang kanyang tiyan. May isang manonood na nagtanong kung inabuso ba siya ng kanyang manager. Sa isa pang clip, makikita siyang nakasandal sa konkretong pader, may kakaibang ayos ng damit at hindi natural ang posisyon ng kanyang braso. May mga netizen na nagkomento na nakakatakot, hindi komportable na parang nasa basement. Mas masakit pa, nang muling panuorin ng ilan ang kanyang mga lumang video, napansin nila na kahit siya ay nakangiti sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at sakit. May mga sandali pa na ang kanyang mga daliri ay kumakatok ng 3 maikli, 3 mahaba at 3 maikli, ang Morse code para sa SOS. Kung ating iisipin iyon, siya ay nakangiti. Ang mga tao sa paligid niya ay nakangiti rin, ngunit sa loob, maaaring tahimik siyang nasasaktan at humihiyaw at ngayon nawala na siya. Ang naiwan na lamang ay ang mga pira-pirasong video clip na patuloy na nagiiwan ng matinding pagsisisi sa marami. Ang ika-10 ng Disyembre ay isang karaniwang Miyerkules lamang iyon para sa karamihan, ngunit para kay Yu Menglong. Isa itong araw na may malalim na kahulugan dahil kaarawan iyon ng kanyang ina. Sa mga nagdaang taon, gaano man siya kaabala, hindi kailanman pumalya si Yu Menglong sa pagbati. Palagi siyang nagpapadala ng mga mensahe sa tamang oras at minsan pa nga ay nagbibiro na parang isang bata. Madalas niyang ikwento na sinasabi ng kanyang ina na siya raw ang pinakamagandang regalong ibinigay ng langit sa kanya. Ngunit ngayong taon, ang mga netizen ang siyang nagpadala ng birthday wishes sa kanyang ngalan. May isang mensahe na nagpapasalamat sa ina ni Yu Menglong sa pagdadala sa kanya sa mundong ito at binigyang diin na dahil sa kanya. Natutunan ng marami kung ano ang tunay na kahinahunan at kabutihan at napatunayan nilang minsan ay may isang taong kasing perpekto niya na umiiral. Idinagdag pa ng mensahe na itinuturing na nila ang kanilang mga sarili bilang kanyang mga anak ngayon. Dagdag pa ng iba na ipagpapatuloy nila ang pagsasalita para kay Yu Menglong at umaasang sa darating na pagkakataon ay may magagawa sila para sa kanyang ina kapalit niya. Binanggit din nila na nasaan man siya ngayon, anuman ang kanyang kalagayan sa kalusugan,
Hinihiling nila ang kapayapaan, lakas at mahabang buhay at na balang araw ay personal niyang masaksihan ang paglilinis ng pangalan ni Menglong at ang pananagutan ng mga nanakit sa kanya. Ngunit sa mismong araw na iyon, may lumabas na isang balitang lubhang nakakabahala. Isang tao mula sa Xinjiang ang nagsiwalat ng ina ni Menglong ay hindi na raw bumalik sa Xinjiang ni Saul Muchi. Kaya ang tanong ngayon, nasaan siya? May ilang tinig online ang nagsabing baka siya ay pinoprotektahan at hiniling na magtago para sa sariling kaligtasan. Ang iba naman ay nananawagan na huwag siyang gambalain. Ngunit may mga nakapagbalik-tanaw sa isa pang trahedya. Ang kaso ng aktor na si Chow Renliang na ang pagpanaw ay puno rin ng mga tanong na hindi nasagot. Ang kanyang mga magulang ay patuloy na nagla-livestream noon para lamang manatiling matatag, ngunit bigla iniulat ng Sina na sila ay naospital matapos umano malason dahil sa pagkain ng sirang alimango. Dahil dito, may ilang netizen ang nag-isip na hindi ito basta aksidente. Ayon sa mga haka-haka, matapos muling sumulpot ang mga lumang kaso tulad ni Chow Renliang, Xu Feng, Wang Shanjun at iba pang kasabay ng insidente ni Yu Menglong at dahil paulit-ulit na lumilitaw ang mga parehong pangalan, maaaring may mga taong nabahala. Lalo pat kilala ang mga taga-Shanghai sa husay sa pagkain ng pagkaing dagat at bihira raw silang magkamali sa ganitong paraan. Gayunpaman, nananatiling walang beripikasyon ang mga pahayag na ito at umiikot lamang bilang mga haka-haka online. Sa kabila nito, malinaw sa lahat ang isang katotohanan na sa mga kwentong tulad nito, parang wala nang imposible. Dahil dito, ang pagkawala ng ina ni Yu Menglong ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa publiko. May mas madidilim pang chismis ang nagsimulang kumalat. Siya nga ba ay pinatahimik? Sana nga ito ay pawang walang basyang espekulasyon lamang, ngunit gaya ng binigyang diin noon ni Song Zuday, makatuwiran talagang hanapin ang ina ni Yu Menglong upang formal na muling mabuksan at maimbestigahan ang kaso. Kailangan na may agarang kapamilya ang haharap at magsusulong nito. Kung hindi kailanman lalantad ang kanyang ina, may posibilidad na manatili na lamang itong tinatawag na aksidente ayon sa opisyal na bersyon. Kasabay nito, lalong naging kakaiba ang kilos ng ilang state-affiliated media. Halimbawa, napansin ng mga netizen na simula ika-1 ng Disyembre, ang Zhejiang Youth ay gabi-gabing nagpo-post ng greeting video na gumagamit ng mga kanta ni Yu Menglong bilang background music. Ngunit kinabukasan, bigla na lamang nawawala ang lahat ng post. Kung bawal pala, bakit ipinost? At kung pinayagan naman, bakit binura? Ang paulit-ulit na pagpo-post sa gabi at pagbura sa umaga ay tila isang tahimik na SOS o isang maingat na anyo ng pagtutol. Mas lalong naging kakaiba ang kilos ng media sa ilalim ng sistema ng Xinhua. Sa antas na iyon, kahit bantas ay hindi basta-basta ginagamit, ngunit kamakailan, ang Dongfang Zhaokan ay nagpost ng video ng isang pulang koi fish. At hindi pa doon nagtatapos. Ang Xinhua Daily Telegraph ay nagpost naman ng video ng isang maliit na isda na lumalangoy paakyat ng agos na may caption na, "Huwag sumabay sa agos." Tanging ang paglangoy laban dito ay naipapakita ang tunay na tibay ng loob. Ang isdang ito ang pinakamahusay na patunay. Sa kasalukuyang sitwasyon, sino ang isdang iyon na lumalangoy laban sa agos? Sino ang tinutukoy na hindi pinapangalanan ngunit malinaw na lumalaban? Para sa maraming taga-subaybay ng industriya, malinaw ang pahiwatig sa likod ng mga pangyayaring ito. Ayon sa ilang netizen, ang mga coded na mensahe na lumitaw sa ilang media account ay maaaring senyalis ng hindi pagkakasundo sa loob mismo ng sistema, isang indikasyon ng posibleng banggaan ng magkakaibang interes sa likod ng entertainment industry. Ang paulit-ulit na padron ng pagpo-post sa gabi at pagbubura kinabukasan, pati ang tila pagsaway sa isang issue habang may ibang tahimik na pinapatamaan ay inihahalin tulad ng iba sa dalawang panig na naglalaban. Ang isa ay sinusubukang tuluyang isara ang usapin habang ang isa na may patuloy na nagtutulak upang manatili itong bukas sa mata ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito,
May isa pang detalye ang lalo pang nagpaigting sa mga tanong. Ang biglaang pag-alis ng Dujan sa pagbablock sa pangalan ni Yu Menglong. Para sa ilan, ito ay isang malinaw na senyales na may puwang pa para sa paghanap ng katotohanan, ngunit para naman sa iba, isa lamang itong hakbang upang sukatin ang reaksyon ng publiko. May mga nagbabala rin na maaaring isa itong pain, lalo na't may ilang netizen ang nagsabing matapos nilang banggitin o i-type ang pangalan ni Yu Menglong, ang kanilang mga Weibo o YouTube accounts ay bigla na lamang na-restrict o na-ban. Dahil dito, umusbong ang paalala na bagamat mahalagang ipagpatuloy ang pagtatanong at pagsusuri sa mga pangyayari sa likod ng industriya, kailangang maging maingat. Sa sandaling mawala ang isang account, kasabay nitong nawawala ang boses at sa ganitong klima, ang pananatiling may kakayahang magsalita ang tanging paraan upang manatiling bahagi ng usapin. Sa puntong ito, lilipat naman tayo sa isa pang mahalagang pangalan sa loob ng showbiz crime na ito, ang hidwaan ni Tian Hairong at Lin Beichuan. Ilang araw bago lumutang ang isyong ito, kumilos ang Mango Super Media upang patatagin ang presyo ng kanilang stock kasabay ng mga pahayag na tumutuligsa sa mga netizen. Ipinahiwatig nilang hindi naman talaga bumagsak ang kanilang stock. Iginiit na tuloy pa rin ang pagpapalabas ng pelikula ni Tian Hairong at binanggit na naibalik na ang tinatawag nilang dating sundalo na tumutukoy kay Lin Beichuan. Para sa maraming nagmamasid, ang mga pahayag na ito ay mistulang tahimik na pag-amin na may organisadong online campaign na isinagawa laban sa kanya. May mga palatandaan ding unti-unting nagtuturo kay Tian Hairong bilang isa sa mga posibleng sangkot sa likod ng mga pangyayari. Hindi nagtagal matapos sumiklab ang insidente. Hayagang pinangalanan ng veteranong entertainment commentator na si Song Zuda si Tian Hairong sa Weibo, kasabay ng paglalantad sa umano'y komplikado at malawak niyang network ng koneksyon sa Beijing. Sa kanyang babala, sinabi ni Song Zuda ang linyang kayang buhati ng tubig ang bangka at kaya rin itong tumaob na malinaw na may ibig ipahiwatig tungkol sa kapangyarihan at mga posibleng kahihinatnan nito. Idinagdag pa niya na darating ang hustisya sa tamang panahon. Sa gitna ng kamakailang paglilinis ng mga accounts sa social media, isiniwanat ni Song Zuda na dahil nalalapit ang pagpapalabas ng bagong pelikula ni Tian Hairong, umano'y agresibong sinupil ng kanyang panig ang mga netizen na patuloy na nagtatanong at nag-uugnay sa kanya sa kaso. Kapansin-pansing ilang minuto lamang matapos maipost ang pahayag na ito, agad din itong binura. Isang detalye na lalo pang nagpalakas sa hinala ng publiko. Bilang isang insider sa industriya, malinaw para sa marami na hindi basta-basta magsasapubliko si Song Zuda ng ganitong akusasyon kung wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa kaso ni Yu Menglong. Kasabay nito, lumutang din ang mga pahayag ng ilang netizen na nagsasabing may matagal ng tensyon sa pagitan ni Lin Beichuan at Tian Hairong. Isang alitang ngayon ay muling binabalikan sa konteksto ng kasong ito. Noong 17 ng Oktubre, sa isang Weibo post habang nasa France, tahasang tinag ni Lin Beichuan si Tian Hairong at nagsulat ng mensaheng may malinaw na banta at babala. Ayon kay Lin, sinabi niyang kapag siya ay nakabalik sa Beijing, personal niyang haharapin si Tian. Idinagdag pa niya ang mas mabibigat na pahayag kung saan iginit niyang hindi siya kayang patahimikin at na darating ang panahong lalabas ang katotohanan tungkol sa kanya. Ipinunto rin niya na marami umanong mabubuting tao ang itinulak sa unahan bilang panangga habang ginagamit ang mga koneksyon at makapangyarihang patron upang protektahan ang sarili. Hindi rito nagtatapos ang pahayag. Dagdag pa ni Lin, mula pa raw sa simula ay sinadya siyang ihiwalay at targetin. Kung hindi raw dahil dito, hindi siya mauuwi sa kasalukuyan niyang kalagayan. Tinapos niya ang mensahe sa isang tahasang babala kung saan ipinahiwatig niyang kung may masamang mangyari sa kanya, hindi rin magiging payapa ang buhay ng kanyang pinatutungkulan. Mula sa mga salitang ito ni Lin Beichuan, dalawang mahalagang punto ang malinaw na lumitaw. Una, may sapat siyang nalalaman tungkol sa sitwasyon ni Yu Menglong upang diretsahang ituro si Tian Hairong bilang isa sa mga unang kumilos laban sa kanya. Ang ganitong pahayag ay hindi basta ibinabato kung walang pinanghahawakang impormasyon. Matapos ang pagkamatay ni Menglong,
Ilang mainland media outlet ang nag-ulat na dati siyang tumanggi sa umano'y mga nakatagong patakaran mula sa isang makapangyarihang babaeng kapitalista. Isang pagtanggi na nauwi sa pag-freeze ng kanyang karera sa loob ng halos 3 taon. Sa mata ng marami, malakas ang pahiwating ng post ni Lin na si Tian Hairong ang tinutukoy na babaeng iyon. Ikalawa, malinaw rin sa mga pahayag ni Lin na si Tian Hairong ay may malalim na pinanggalingan. Makapangyarihang mga taga-suporta, matibay na proteksyon at maraming taong nagsisilbing panangga. Ang tanong ngayon, bakit kinakailangan ang ganitong klaseng depensa at higit sa lahat? Ang babala ni Lin na kung siya ay mapapahamak ay hindi rin magiging ligtas si Tian Hairong ay nagpapahiwatig na ang kanyang sapilitang pagbabalik sa militar ay maaaring may direktang kaugnayan sa impluwensya nito. Sa pinakahuling bugso ng pagbaba ng mga account, pag-atake ng mga online troll at tila koordinadong paninira ng reputasyon, iisang direksyon ang malinaw na tinutulak, ang sapilitang pagbabalik ni Lin Beichuan sa kanyang unit. Sa likod ng mga galaw na ito, nananatiling naniniwala ang maraming nagmamasid na si Tian Hairong, ang isa sa mga pangunahing tauhang tahimik ngunit aktibong kumikilos sa likuran ng eksena. Samantala, muling umigting ang emosyon ng publiko nang magsulat ang dating manager na si Daping ng 10 liham para kay Yu Menglong. Mga sulat na hindi lamang paalala kundi tahimik na pagsisiwalat ng bigat ng dalamhating matagal ng kinikimkim. Bago pa man ang kanyang pagpanaw, may mga ulat na si Menglong ay mahigpit umanong kontrolado ng kanyang management company. Ayon sa mga impormasyong lumabas, may mga panahong siya ay napapabayaan, giniginaw, nagugutom at minsan ay nasusugatan. Mga detalyeng noon ay tila maliit ngunit ngayon ay muling binabalikan ng publiko. Habang sinusuri ng mga netizen ang kanyang mga lumang video, unti-unting lumitaw ang isang malinaw na pattern. Sa mga pagkakataong kasama niya ang manager na si Du Chang, kapansin-pansing nagiging balisa si Yu Menglong, naninigas ang katawan, hindi natural ang kilos at minsan ay tila may bahid ng takot sa kanyang mga galaw. Ngunit kapag ibinabalik ang mga kuha noong panahon na kasama pa niya ang dating assistant na si Dapeng, kapansin-pansin ang malaking kaibahan. Mas kampante siya, mas magaan ang kilos at mas totoo ang kanyang ngiti. Nagbitiw si Dapeng noong 2022 ngunit sa buong panahong magkasama sila. Malinaw sa mga nakapaligid na tinrato niya si Menglong ng may tunay na malasakit. Pagkatapos ng pagpanaw ni Menglong, isinulat ni Dapeng ang 10 liham bilang pag-alala at sa bawat linya ay ramdam ang lalim ng pagkawala, hindi lamang ng isang artista kundi ng isang taong may bihirang kabutihan. Sa kanyang mga sulat, ikinwento ni Dapeng kung paanong noong una niyang makilala si Menglong ay tila matagal na silang magkakilala at kung paano palagi nitong inaalala ang kanyang mga kaibigan. Kapag nagbabago ang panahon, tinatawagan daw niya ang mga ito upang paalalahanang magbihis ng maayos, maliliit na kilos na bihirang makita sa isang industriyang madalas inuuna ang sarili. Isiniwalat din niya na mas gusto ni Menglong ang pakikipag-usap sa telepono kaysa sa text o sa chat dahil kailangan niyang marinig ang boses ng kausap upang makaramdam ng kapanatagan. Inilarawan niya si Menglong bilang isang taong tahimik na gumagawa ng kabutihan, nangangalap ng pondo para sa mga may sakit, nagbibigay ng donasyon sa mga lugar na nasalanta ng sakuna, nagtuturo sa mga liblib na kabundukan at hindi kailanman naghahanap ng papuri. Isang taong handang magtiis upang ang iba ay makangiti. Matapos ang isang pelikula ni Yu Menglong, nagsulat ang dating manager na si Daping ng 10 liham bilang pag-alala na naglalarawan ng kabutihan, pagtitiis at personal na paglalakbay ng artista. Ipinakita sa mga liham ang pagiging mabuti, maalalahanin at tahimik na pagtulong ni Menglong sa iba pati na rin ang kanyang prinsipyo na gawin ang tama at huwag baliwalain ang kasamaan. Ang kanyang talino at kabutihan ay patuloy na humihikayat sa libu-libong tao na ipagtanggol siya at ipaglaban ang kanyang pangalan online. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang kanyang karakter at kabutihan ay patuloy na gumigising ng konsensya ng marami na nagbunsod ng malakas na panawagan laban sa pananahimik at pang-aapi. Sa puntong ito, nais naming malaman ang inyong pananaw.
Ano ang masasabi ninyo sa mga liham ni Daping at sa mga revelasyong dala nito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa panonood at magkita tayong muli sa mga susunod na episode.